Guys, ang gagawin kong video ngayon is ang tamang pakikitungo sa kapwa mo. Ah, Naalala niyo ba yung or napapakinggan niyo ba yung or sa ibang tao or sa isang sitwasyon, inasasabi nilang ang word na bastos. So, pag hindi ka marunong makitungo, minsan sinasabi nila plastic. Pero may dalawang dahilan yung pagiging plastic. Kasi pwedeng both sides sabihin plastic. Yung yung mabait na tao, yung marunong i-consider yung ibang tao, yung may empathy na sabi nila kung naka-encounter sila ng hindi magandang ugali, bastos or plastic ang sasabihin ng taong din yun. So, I experienced that also na nasabi ko yan sa ibang tao. As yung ibang tao sinabi din sa akin. So, yung isa naman na gusto kang i-manipulate, I mean, tapos gusto ng taong yun na gawin yung gusto niya, automatically, ano na yun, bastos na tao or hindi maganda ang ugali. Masasabihan ka ding plastic. So, saan doon ang tama? Hindi, yung sinabi ng taong mabait. Kasi naman, bakit mo naman kasi gagawin yung gusto ng taong yun lalo pag hindi maganda? Yung gustong-gusto ng taong yun na sunod-sunuran ka? Yung gusto ng taong to, yung lahat ng gusto niyang sabihin is lalo pag gusto niyang gawin mo kahit emotionally mag-a-against sa gusto mo. Kaya minsan may pag-aaway, 'di ba? May argument. Pero boss naman plastic talaga. Kasi pag may kasalanan din yun eh. Yung isa, kung ayaw niyang gawin yung pinapagawa ng isa, iba't niya ginagawa. Wala siyang ginagawang paraan. Both may kasalanan. So, tamang pakikitungo. Kasi, meron ding part yung argument na tungkol sa ugali at pera. Yung pera na yan, yung kayamanan na yan, may oras at may panahon para pag-usapan at pati yung ugali, characteristic, manners, qualities, attitudes. So, magkaibang senaryo. Pero yung dahil sa pera, yung gagawa ka ng hindi magandang pagsasalita sa kapwa mo, lalo pag galing sa insecurities, pagiging plastic yun actually. Hindi na magandang pakikitungo sa kapwa mo yun. Pag yung insecurities natin, ugalin kaya nating ungkatin kung bakit nai-insecure tayo sa taong yun. Kasi hindi pa magandang pakinggan. Pinapahiya mo na yung sarili mo doon. Na parang may gusto kang sabihin na tumahimik ka nga dyan, hindi ko gusto yung sinasabi mo, yung pinapakinggan ko sa bibig mo. Paano kung yung sinasabing nung taong yun is katotohanan? Ugaliin kaya nating pakinggan. At hindi laging insecurities or anumang iiral dyan, yung ego or pride, meron na kasing ego and pride doon eh. Paano kung pakinggan natin kahit masakit or nakakataas ng blood pressure na sinasabi nila yung sinasabi ng taong yun? Kasi lumalabas na yung ano eh, dahil doon
dahil sa insecurities na yan, masasabihan natin yung tao na mas maganda kaya, parang lumalabas yung ano eh, yung ugali na mukhang pera din minsan. Kasi ano bang pinagyayabang mo dyan? Wala naman akong nakikita sa ano, na pwede mong ipagyabang. Mahirap ka, di ba? Hindi kasi yun ang batayan ng buhay natin sa mundong to. Yung pera-pera na yan, panggastos natin. Kasi inimbento na nga noon pa ng ating ancestors. Ang batayan talaga dito sa mundo, kahit kasi na, ewan ko ba kung nakalimutan natin or alam natin, pero nagbubulagan or nagbibingihan tayo, is ugali. Noon pa naman. Nung bata pa kasi ako, napapakinggan ko to lagi sa ano, sa advertisement, sa kung ano nakikita ko sa television or sa school. Kasi minsan pag may pinag-aralan tayo, parang biglang hindi tayo educated eh. Tapos minsan naging yun, mukhang pera dahil ang isip at sinasabi is magyabang ka muna kung may ipagyayabang ka. Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi mo nga mabuhay-buhay ang sarili mo. Di okay lang na sinabi ng mahirap yun sa mukha mo. Kasi napinsin ng taong yun, yung hindi magandang ugali mo. Baka tignan po natin minsan ang ugali natin. Tamang pakikitungo. Yung hindi kasi tayo marunong makinig. Yung gustong-gusto na natin na mga tao is tayo lang ang napapakinggan. Naging self-centered tayo. Yun yung napapansin ko din eh. Pag nakikipagkwentuhan ako ang nagsasalta. Wala ang nakikinig. Pero pag sila, ay wow! Ang galing. Kaya, natutunan mo ding hindi makinig. Parang yun na lang ang binigay mong self-respect sa sarili mo at binigyan mo ng boundaries na limitations na ganun. Kapag gusto mo na lang pakinggan sila, ayan, pakikinggan mo na lang. Naging cold, di ba? Kaya mas gusto ko pang makipag-usap sa mga taong totoo. Malalaman mo naman kung sino yung taong totoo eh. Pag makikipagkwentuhan ka. Sila mismo naman ang darating. Sabi nga nila, the right persons will come. Don't put your energy on the wrong persons. Sa English. So, meron din palang miracle yung limitations and boundaries na binigay mo. Kasi kusa naman palang darating yung mga taong talagang makikipagkwentuhan or talagang tamang pagbibigyan mo ng energy na sinasabi nila. Kasi nakakapagod din, di ba? Alam ko maraming mag-agree sa akin. Nakakapagod makinig sa taong gusto lang siya ang pakinggan. Pero pag ikaw naman ang magsalita, hindi ka pakikinggan. Hindi nila deserve yung attention. Tamang pakikisalamuha is bigyan mo na lang both respect yung sarili mo at siya kaysa yung biglang tumaas yung high blood mo dahil naiinis ka din sa ugali ng taong iyon at biglang pag hindi mo makontrol yung emotions mo na talaga may argument doon. Ikaw nga hindi ka nakikinig sa akin eh. Gustong-gusto mo ikaw yung pinapakinggan. Tapos kung ako naman ang or kung ano mang advice or motivation ko, hindi ka kasi nakikinig. Gusto mo ikaw lang kasi. Parang ganun yung argument. Seems so familiar. Tapos, yan. Naging, ewan ko ba, kakatawa na serious. Pero ganun talaga ang buhay. Minsan matututo din tayo doon sa part na yun na, ay, ang tao talaga, minsan,
para lang may pag-arguhan. Parang naghahanap ang sitwasyon para magkaaway-away, ganyan. Minsan yun din ang dahilan ng evil spirit para mag-away. So, ikaw na lang na nakakaintindi more than that person na mas, sabihin ko na mas advanced. Control yourself. Have a patience sa mga persons. Baka kung hindi niya nakita sa sitwasyon nyo, makikita niya sa iba. Parang nakakita siya ng katumbas niyan, sinasabi nila. So, tamang pakikisalamuha. Mas magandang ganun na ang nangyari. Yung tinapos mo ng walang argument, controlled and patient. Pwedeng tapusin sa magandang usapan na sinasabi nila. Na meron kasi yung part na yung isusumbat mo sa kanya. Kaya mag-aaway. Pero siguro kumuha ka ng words na sasabihin sa mga taong ganun na in a good way na magre-realize din yung taong yun na may pagkakamali din siya. Kasi pag nakasalamuha tayo ng na nasubukan ko na kasi yun, yung minsan hindi mo nare-realize na bukang bibig mo na lang pera, yung ganito, ganyan, yung tinitignan ng mga tao. Huwag kang huwag kang bumita. Ano ba yung Tagalog kasi nun? Huwag yun ang tignan mo sa tao. Kundi yung ugali nila at kung sino ka sa Diyos. So, oo nga naman, marirealize mo din na meron yung hiya na darating. Yung, di ba iba yung yung hiya na ang tahimik-tahimik ng room tapos biglang may nahulog na ballpen mo nag-sound or bigla kang na-aching or bigla kang pag may sipon ka biglang titignan ka lahat, mapapahiya ko doon. Or meron din yung hiya na nahihiya kang sabihin yung lalo pag nasa broken family ka. Yung ikwento yung dahilan, ikwento yung ganito, ikwento yung buhay mo. Pero ibang-iba yung hiya pag yun ang sinabi kasi. Yan ang tinitignan mo. Diba dapat ugali? Minsan yung kasing sinasabi ng tao Mostly, yun kasi ang taong nakakasalumuha ko Parang dito ko rin kinukuha yung mga sinasabi ko. Experiences through them. Yung mga nakakasalamuha at nakakapagkwentuhan. Tapos yung mga binibigay nilang advice is deep yung shame. Parang kaluluwa mo, napahiya. Na pati yung sarili mo magsasabi na, ikaw kasi mukhang pera ka Yan. So, lalong-lalo na kilala mo ang Diyos. Deep na deep ang mararamdaman mong hiya doon sa sitwasyon na yun. Sa usapan na yun. Kasi parang kahit kayo lang ang nag-uusap, pinapakinggan ng Diyos. Parang meron pang meron pang iba na nakinig sa usapan nyo. Kasi umiirang nga tayo sa frequency and energy. We are one. We are many, but we are one, na sinasabi nila. So kahit hindi napakinggan ng iba, yung parang yung feelings, ang dami-daming na nakarinig dun sa usapan na yun. So ayan, tamang pakikisalamuha. Yung marunong kang mag-greet, yan.
Ano ba yung Tagalog ng greet na yun? Basta greet. Yung at least say thank you, sorry. Nakakalimutan na rin natin yun. Kasali yun sa tamang pakikisalamuha. Yung tamang pakikipagkwentuhan din. Laging kasi pag nakikipagkwentuhan tayo sa kapwa natin is wala na yung yung kumusta ka, parang ganun, o yung paano ang araw mo, parang diretsyo na agad pag pera is pera. Nakakapagod, nakaka-drain. Yung kahit minsan man lang. Well, meron naman yung minsan na nasasali yung Diyos sa kwentuhan, pero mostly, umiiral talaga sa pera yung kwentuhan. Kung di business, kung di utang, kung di problema, pera, kung di ganito, ganyan. Kaya, lumalabas talaga yung kasalanan na greediness, envy, jealousy. Kasi minsan, dahil sa pera na yan, nakwento mo na, may ganito, ganyan, na insecure yung taong yun kasi hindi niya in-expect na yun ang pakikinggan niya. Nagsabi ng, or nakaisip at nakasabi ng, yan ka na naman nagyayabang sa isip hindi niya sinabi sa tao. So, well, iba din naman din yung sinasabi nilang yabang sa spirituality. Yung parang ganito, yung pagsasalita ng truth. Yung akalin nila nagyayabang ka. Ewan ko ba sa mga taong yun na bakit pagyayabang ang pagsasalita ng katotohanan. Lalo pag ang bukang bibig mo is Diyos din. Try kaya nilang i-accept din yun. Try nyong i-accept na kailangan din natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi hindi talaga natin maiwasan yung yung mag-isip ng masama, magsalita ng masama, or hindi ka aya-aya sa kapwa natin. Pag walang Diyos talaga sa buhay natin, hindi natin may consider na, ay, hala, nag-isip ako ng masama at nakapagsalita na ako ng masama. Baka may epekto sa kanya. Yan, yung connection ng pinag-usapan ko sa ibang video. Yang parang dahil doon is nasamid or naatching or nadapa, maya pa, mas malala, accident, crime. So, tamang pakikisalamuha din yun. Yung naisip mo yung kapwa mo, hindi lang sarili mo. Natanggal mo yung sarili mo sa pag-iisip ng hindi maganda. Or jealousy din yun. Kasi bakit ka nakapag-isip ng hindi maganda at nakapagsalita ng hindi maganda kung wala yun. So, ayan, sa tingin ko naman, enough yun. So, comment down kung ano pang isi-share nyo about tamang pakikisalamuha. Kasi alam ko hindi ko pa nasabi lahat. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. So, ang pag-usapan ko naman is karma, next video ko. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, share. See you again my next videos.